Good morning, Lord. Isang maganda, mapayapa at mapagpalang araw po ng linggo sa ating lahat. Isa nga pong malakas muna na palakpak sa ating pong Diyos na buhay. So ngayon po ay April 27, 2025. Tayo po ay dumako na sa huling linggo po ng buwan. At tayo po ay patuloy na magpuri, magpasalamat sa ating Panginoon sapagkat minsan pa po tayo po ay nakatuwid po ng isang buwan. Tunay nga po na napakabilis po ng atin pong araw. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo yung isang verse na nakita ko po na magandang maging devotion natin for this morning. Sabi nga po dun sa aklat po ng Thessalonica 5:16-18, sabi po dito, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So amen po. Tunay nga po na napakabuti po ng Diyos sa ating buhay, sa ating pong araw-araw na dalahin, pakikibaka. Ang Diyos po ay patuloy na tayo po ay sinasamahan, patuloy po tayong hindi iniiwan, at patuloy po tayong hindi pinapabayaan. Kaya tunay nga po na ang maglingkod sa Panginoon ay katagumpayan. Amen po ba doon? So sa umaga pong ito, binabati ko din po ang ating pong mga Facebook followers. Patuloy lamang po tayo mag-subscribe, like and follow, at patuloy po natin i-share at ibahagi po ang ating pong gawain every Sunday dahil alam ko po na ang pagbabahagi po nito, lalo po ngayon very timely sa ating pong bagong panahon na tinatawag, very effective po na makaabot sa ating pong mga kapatiran sa malalayong lugar na di man po nakakadalo, na sila po ay marating po ng salita ng Diyos. Amen po ba doon? Kaya sa umaga pong ito, inaayahan ko po ang lahat na tayo po ay tumayo at tayo po ay sama-samang aawit, magpupuri sa ating Panginoon at pangungunahan din po tayo ni Sister Cyrene sa ating pong pambungad na panalangin. Yes, so Lord, Panginoon, sa oras na ito, God, walang hanggang kaming nagpapasalamat, Panginoon, sa katagumpayan, sa pagpapala, Panginoon, at sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na nasa huling linggo na kami, Panginoon, ng buwan ng April, na nandoon na pinapalakas mo, pinagpapala mo, Panginoon, at pinag-iingat mo, Lord God. Kahit sa oras na ito, Panginoon, lubos kaming nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. So Jesus, ikaw lamang, Panginoon, yung manahan sa puso ng buhay ng bawat isa. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka, dakila ang pag-ibig mo. Oh, Jesus. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Mananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak ng
of Jesus. Hallelujah, hallelujah, O God. Tunay, Father God, na dakila ka, O God. Pinupuri ka namin, sinasamba at niluluwalhati, O God, sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Maraming salamat, O God, sa buhay, sa kalakasan na patuloy na pinagkakaloob mo sa buhay ng bawat isa. Tunay, Father God, na ang buhay ng bawat isa ay iyong pinagpala. Mula sa araw na ito, Panginoon, pagmulat lamang ng aming mga mata, kami may hininga ang buhay ng bawat isa ay siyang tunay na pinagpala mo na. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa panibagong buhay at kalakasan na patuloy, O God, na pinagkaloob mo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagpapala, sa mga biyaya na aming natatanggap sa araw-araw. Tunay, Father God, na kailanman ang iyong mga anak ay hindi mo pinagkulang, O God. Bagkus, Panginoon, ang iyong biyaya at pagpapala ay sapat at nag-uumapaw sa buhay ng bawat isa, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa buwan ng April, O God. Tunay, Father God, na sa biyaya, sa iyong grasya at habag lamang, O God, kaya kami naririto, O God. Kaya kami patuloy, O God, na namumuhay sa iyo, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na aming pinagdaanan. Salamat, O God, hindi naging madali ang buwan na to sa buhay ng bawat isa, pero naririto kami, Panginoon, dahil kasama ka namin, O God, dahil nakaya namin, Panginoon, ang bawat pagsubok na kasama ka, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa buwan na ito, O God, na pinagtagumpay mo ang buhay ng bawat isa. Maraming kamanghamanghang bagay kang pinakita sa buhay ng bawat isa. Marami kang panalangin sinagot, O God. Maraming salamat, Panginoon. Tunay, Father God, na kulang ang aming mga labi, O God, upang pasalamatan ka, O God. Kaya, Lord, hinahandog namin ang aming mga buhay, O God. Kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, O God, sa iyong pag-ibig na hindi kailanman nagbabago, O God, sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat, Panginoon. Gayon din, Panginoon, sa oras na to, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Inaamin namin, Father God, na hindi kami karapat-dapat, na kami nagkakasala, kami nagkakamali, O God. Kaya, Lord, sa oras na to, Panginoon, patawarin mo po kami, O God. Ano man po ang aming naisip, nagawa, nasabi, O God, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Right now, Panginoon, patawarin mo po kami ng iyong dugong banal. Pakalinisin mo po ang buhay ng bawat isa mula ulo hanggang talampakan, O God. Linisin mo po kami, linisin mo po ang laman ng aming mga puso, O God, upang makapagpuri kami, O God, ng tapat at totoo sa iyong banal na harapan, O God. And Lord, patuloy, Lord, na dinadalangin namin, O God, sa umaga na to, O God, na patuloy mo kaming samahan, O God. Ang apat na sulok ng simbahang ito ay balot ng iyong dugong banal, O God. At lahat, Panginoon, na nasa kanilang mga tahanan, ang mga tahanan ng buhay ng bawat isa at lahat ng churches na nagdadaos ng gawain ngayon, O God. Balot kami, Panginoon, ng iyong dugong banal, O God. Walang distraction, Father God, ang inaalaw namin sa simbahang ito, O God. At patuloy, Lord, na pakalinisin mo ang buhay ng bawat isa, O God. Gayon din, Panginoon, lahat ng tatayo, O God, lahat ng gagamitin mo sa umaga na to, O God. Use them, O God, mightily and powerfully for your kingdom alone. Lalong higit, Panginoon, ang maghahayag ng iyong banal na salita, O God. Langisan mo ang kanyang mga labi, itago mo lamang siya sa iyong likuran at lahat ng lalabas sa kanyang bibig, O God, ay magbibigay, Panginoon, ng panibagong pag-asa sa aming mga buhay, O God. Fresh revelation, O God, double portion of anointing ang ipagkaloob mo po sa kanya, O God, sa buhay ng bawat isa, O God. At patuloy, Lord, na dinadalangin namin na hindi aksidente, O God, kung bakit naririto ang buhay ng bawat isa, O God. Dahil, Panginoon, ang lahat ng papasok sa simbahang ito, O God, na may bitbit na dalangin sa kanilang mga puso, hindi kami lalabas sa simbahang ito, O God, na hindi mo sinasagot ang aming mga panalangin, O God. Ano mang bigat, Panginoon, ang daladala ng buhay ng bawat isa, right now, Father God, kumikilos ka sa buhay ng bawat isa, O God. Patuloy, Lord, na samahan mo kami, O God. Samahan mo kami, Panginoon, sa natitirang araw, Panginoon, ng April, O God. At samahan mo kami, Panginoon, sa pagharap namin sa panibagong buwan na kasama ka namin, Panginoon. At patuloy mo kami sasamahan. Lord, maraming salamat, Panginoon. Dinadalangin ko, Panginoon, na ikaw ang siyang manahan, ikaw ang siyang maghari sa buhay ng bawat isa. We speak revelation, we speak restoration, O God. We speak breakthrough upon breakthrough. We speak healing upon healing, Panginoon, sa lahat ng may sakit. Narito man sila, O God, nasa kanilang mga tahanan, nasa ospital, O God, right now, O God. Patuloy, O God, na
Pagalingin mo sila, O God, ng iyong dugong banal, O God. Hawakan mo sila, yakapin mo sila, O God. May ginagawa ka sa buhay ng bawat isa, O God. Lahat, Panginoon, na nakihina, ipalalakasin mo, Panginoon. Lahat na nawawalan ng pag-asa, ibibigyan mo ng pag-asa, O God. Lahat na nakihina ay papalakasin mo, Father God. Lord, maraming salamat sapagkat, O God, sa mundong magulo, O God, ikaw ang siyang aming matibay na sandigan, O God. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo may kagalakan, O God. Salamat, Panginoon, dahil sa iyo may kapayapaan, O God. Dahil sa iyo may katagumpayan, kaya kami naririto. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, Lord, mapasaya namin ang iyong puso, mapangiti ka namin dyan sa langit, at patuloy, O God, na ikaw ang siyang maghari at manahan sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aming panalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Diyos na buhay? Amen! Patuloy natin siyang papurihan dahil tunay ngang siya'y napangabuti at hindi niya tayo iniiwan. Matibay na sandigan, kami hindi pinabayaan. O Diyos, ikaw
maraming salamat, Panginoon, sa iyong dakilang gawa. Kahit sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka naming aawitan, O God, ng mga awiting para sa iyo lamang, Lord. Tunay nga, Panginoon, na kami niyayakap mo kapag kami nahihirapan at napapagod. At kami, Panginoon, pinapalakas mo. Kahit sa oras na ito, Panginoon, damhin mo, Panginoon, yung awitin namin na ito. Hallelujah, Lord. Yes, so Jesus, give you all the highest glory, O God. Yes, so Jesus. Oh, salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Salamat, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dahilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Kailanman hindi ka na babago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo mga pangako mo, Panginoon. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa halinga mo, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang
sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Itataas ang ngalan mo, Ama. Yes, O Lord. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapatayan. Walang hanggan katapatan sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadahilan mo'y di mapapatayan. O pupurihin ka, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadahilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangyarihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo minsan pa, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka
sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa halangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadahilan mo'y di mapapantayan. Minsan pa, pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging Ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Kadakilan mo'y di mapapantayan, O Diyos. Kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus. Salamat po Diyos, meron kaming Diyos na nalalapitan, nasasandigan na Diyos na nagmamahal sa amin, nagpapalakas, nagliligtas, nagpapatawad, nagre-restore o Diyos. Thank you po dahil sobrang biyaya nyo, grasya sa aming buhay. Kami po ay binibigyan nyo ng hininga sa pong pribileyo sa mundong ito na mabuhay pa kami. Dahil sa inyo pong dakilang purpose, kami po'y nagpapakumbaba. Dahil nakakalakad po kami, nakakakita pa kami, nakakalasa pa kami, at nakaririnig pa kami, at nagpapunction pa yung aming physical na katawan, at marami pang magagandang bagay po kaming magagawa para po sa inyong kapurihan at kaluwalhatian. Urabas saka kanda sikaraba. Thank you po din po sa mga kakayanan at kaloob. Tunay nga na ito po ay galing naman po sa inyo. Dahil sa inyong biyaya, kami po ay nakakatayo. Salamat dahil nasumpungan namin ang inyong kalooban. Na-discover namin ang aming patutunguhan. Salamat sa kaligtasang pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat, naging anak mo kami, kaya patuloy kaming sumasamba sa inyo sa espiritu at katotohanan. Kasama ng mga nasa live stream sa Pilipinas, sa iba't ibang bansa, sa pong pribilehiyo na nagkaroon kami ng buhay na wala hanggan. Tinatakan kami ng banal na espiritu at hindi sa aming lakas, kaya namin nagagawa ang bagay na inyong kalooban, kundi sa kapangyarihan ng banal na espiritu, sa pamamagitan ng inyong salita, nagiging overcomer kami. Salamat sa gift of faith, O Diyos, atmosphere of hope, momentum of moving forward na nanatili sa aming buhay, anointing ng undefeated intercessor ay namamalagi sa aming buhay. O Diyos, salamat sa kapayapaan. I-anoint nyo kami, anoint us. Kaming lahat ng naririto, nasa mga tahanan, nasa ibang bansa, anoint us. Pahiran nyo kami na inyong langis. Consecrate us, empowered us, para may pagpatuloy namin yung mabuting bagay na pinasimulan nyo sa aming buhay hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus. Lagi kaming nagpapakumbaba, lagi sa inyong kapurihan at karangalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Glory to God. Sabihin niyo po sa inyong katabi, masaya ako dahil nandito ka na naman. Yan. Amen. Glory to God dahil katatapos lang po ng
national conference na ginanap po sa Roque Outreach. So, yung mga pastor po natin sa GLBC ay nag-uwian. May galing Canada, sa iba't ibang probinsya. Bali po, mahigit pong 50 yung delegate. Siyempre, unang-una po, nagpapasalamat tayo sa inyo pong mga panalangin, suporta. Natapos po, kasi hindi rin po ganong kadali ang mag-host. 3 days ang nag-host po. Siyempre, salamat din kay Pastora Daisy sa mga manggagawa doon. At siyempre, kina Pastor Alan, Sister Joyce, sila yung nag-admin. Amen? Sila po yung administrasyon, kaya na-handle lahat sa BOD. At siyempre, dito yung salamat sa music team. At salamat din sa yung nagpakain. Siyempre, may shape po tayo dito, si Kuya Joey. Yung team nila, nina Ate Lani, nina Ate Joycel. So, wala po nagutom. Amen? At lahat po ay naging maayos. Nakakain lahat. At siyempre, yung sa social media, babad po doon sina Kuya Ibang o na John Ray dahil sila yung nag-install ng mga gamit po doon bago nagsimula. Amen? At sa inyo po lahat, sa buong music team, sina Kuya Per, nagkabit din sila doon ng mga decoration sa Sapang Putik, mga nagtanim din ng mga halaman. So, lahat-lahat sa ating mga pastor at pastora na pumunta po doon, na nag-effort, iniwan yung kanilang pamilya, gumastos. May mga schedule po sila pero iniwan nila yon. At salamat sa inyong panalangin, suporta sa kabuuan ng GLBCI at nakaraos po. So, talaga po na napakabuti ni Lord dahil kung hindi sa lakas na ipinagkakaloob sa atin, hindi natin magagawa yon. Amen? Kaya maraming salamat po sa inyong suporta, panalangin, sa lahat-lahat. Hindi ko man po ma-mention ang mga pangalan nyo, pero ang Diyos po yung magpapala. Amen? Mahalaga, nagpapatuloy. Sabi po sa Philippians 1:6, ang Diyos ang nagpasimula po ng mabuting bagay sa ating buhay. Siya po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesus. So maraming salamat din po sa patuloy niyo pong pag-share dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, sa lahat po na nag-share, salamat po at lumalawak po yung ating scope. Dati po ay nakatutok lang tayo sa Barangay Pangclara, pero may mga followers tayo, viewers sa ibang bansa, dito po sa Pilipinas. Yung iba nga po, hindi ko pa nakikita ng personal, pero we hope, tayo po yung maasa na yung church na ito patuloy po magamit para mag-revive, mag-restore. Yung gift natin na ibinigay sa atin ng Diyos ay magamit po natin sa buong body of Christ, sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng tao. Kasi ang panalangin po ng Panginoon Jesus sa si Jesus Christ, kung maalala niyo po, nananalangin siya sa buong katawan. John 17, pag binasa niyo po yon, John 17:15, pinagpipray niya yung buong body of Christ. Ano man pangalan ng church? Sabi niya, iligtas nyo sa masama ang mga ipinagkatiwala nyo sa akin. Ang ibig sabihin po noon ay buong body of Christ yun. At kahit hanggang ngayon, ang Panginoon Jesus po ay nasa kanan ng Ama na nanalangin sa atin. Sabi po doon sa Roma 8:34, siya po'y nasa kanan ng Ama, nagpe-pray po sa atin. Amen. Siya lamang po yung tagapamagitan. 1 Timothy chapter 2, verse 5, sa Diyos at sa tao. Kaya mayroong dakilang intercessor tayo. Amen? Kaya nananatili sa atin yung anointing ng undefeated intercessor. Kasi po, atmosphere yan ni Jesus. Amen? Tayo po ay pinapanalangin natin ang lahat ng tao, pati po mga namumuno sa bahayan, pinagpipray natin sila. Kasi ang Diyos naman hindi nagtatangay ng tao. Gusto po niya na maligtas ang lahat ng tao. Sabi po doon sa 1 Timothy chapter 2, verse 1-4, ipanalangin natin ang lahat ng tao, panalangin natin ang mga namumuno. Pagdating doon sa verse 4, dahil ang gusto po ng Diyos, maligtas ang lahat. Yun po yung tibok ng puso ng Diyos.
Niligtas tayo, hindi para sa ating sarili lang. Para gamitin din tayo, bahat sa bata, matanda. Kasi yan po ang purpose ng Diyos sa ating buhay. To love God and to love people. So, ngayon po umaga, ang topic po natin ay, sabi po dyan, ay servanthood mindset. Ano ba yung servanthood mindset? Ibig sabihin po niyan ay kaisipan ng isang tagapaglingkod ng Diyos. Tagapaglingkod tayo. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, tagapaglingkod tayo. At ang pinaka-dakilang halimbawa po dito, walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Ito po yung text natin. Sabi po rito sa Marcos 10:45. Sabi po sa Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Ano po? Sabihin naparito sa Jesus para paglingkuran tayo. Amen? Kaya nga siya po yung halimbawa natin sa pagpapakumbaba, pagsunod hanggang sa kamatayan sa krus. Amen? Nagtiis siya. Pag binasa niyo po yung Hebreo 5, verse 7 to 8, siya ay nagpakumbaba, nanalangin, nagtiis hanggang sa kamatayan. At dinilig siya ng Diyos dahil lubusan siyang nagpakumbaba. So, ito namang message na ito, alam niyo po, napapanahon din ngayon dahil actually, di ba ngayon mag-eleksyon, actually po, yung mga public servant, lingkod din po ng Diyos yan. Mababasa niyo po yan sa Roma 13. Amen? So, mahalaga lang na maipaunawa din sa kanila. May mga nakakaunawa na sila ay servant ng Diyos. Kasi pag naintindihan nila na sila ay servant ng Diyos, ang Diyos ang kanilang paparangalan. Kung sa kumba, calling po yan Kaya nga lang, siyempre, hindi naman lahat ay naunawaan na sila ay calling nila yon at dapat ginagawa nila yon para kay Lord. Amen? Hindi para sa sariling lakas. Kasi pag inisip nila na kaya nila nagagawa dahil magaling sila, marunong sila, at matalino sila, babagsak yun. Amen? Pero pagka ang mga public servant ay naunawaan nila na sila ay servanthood din, tagapaglingkod din, doon sila talagang mamamayagpag at kasi ang mapaparangalan ay Diyos. Kaya nga lagi natin pinagpe-pray na makapaglagay tayo ng mga namumuno na may takot sa Diyos, kung maaari, anak ng Diyos. Kasi po, mahalaga din po yun. So, servanthood mindset. What are the servanthood mindset? Number 1. Yan. Ano ang mga dapat kaisipan ng mga tagapaglingkod sa Diyos? Number 1, serving God is opportunity. Appreciate it. Amen? So ito daw po ay isang oportunidad. Kaya i-appreciate natin na tayo nagagamit ni Lord. Sabi po rito sa 1 Pedro chapter 4, verse 10 to 11, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayanang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas sa kaloob sa iyo ng Diyos upang sa lahat ng bagay, siya'y mapapurihan sa pamamagitan ni Jesucristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. So, oportunidad po yon na magamit tayo. Hindi tayo pare-parehas. Amen. May taga-suporta, di ba? Kaya niyang gawin yon. Meron talagang taga-pangaral. Merong iba't iba po, di ba? Iba-iba yung gifts ng tao Merong, ako po, hindi ko kaya magluto. Pero merong kakayanan kayong magluto. Amen? Hello? Lahat ay may kakayanan. Kaya nga, di ba, merong mga guro, may mga doktor, may mga pulis. Amen?
may barangay tanod, may mga barbero. Amen? Hello, may mga negosyante, may mga magsasaka. Hello, lahat yan mahalaga. May bombero, may nurse, lahat po yan pantay-pantay ang tingin ng Diyos dyan. Hindi, wag natin mamaliitin yung ating sarili. May calling ang bawat isa sa atin. At kagaya na sinabi ni Apostol Pedro, ay gamitin natin. Kasi po, sa panahon natin ngayon, sa henerasyon natin ngayon, maganda po yung maging vessel of hope tayo eh. Amen. Yung sa panahon natin ngayon, maging vessel of faith. Amen. Yung dala-dala mo yung atmosphere of faith, yung mga nangihina, pag dumating ka, lumalakas sila. Kasi yung lumalabas sa bibig natin ay powerful. Nag-i-initiate tayo ng pananampalataya. So, kasi vessel of faith tayo. Yung vessel of peace. Amen. So, siyempre, tayo muna, payapa tayo. Kaya yung mapuntahan natin, nagkakaroon din ng kapayapaan ng mga tao. Yung mga naguguluhan yung isip, yung mga natataranta, napapayapa pag tayo po'y pumupunta. Amen? Hello, kasi vessel of peace tayo eh. Amen? Maliwanag po yung ating patutunguhan, maliwanag yung ating ginagawa, maliwanag yung purpose natin sa buhay, kaya dala-dala natin yung kapayapaan. Vessel of strength. Siyempre, may mga nanghihina talagang tao eh. Pagka dumating ka, lumalakas sila. Amen? Siyempre, vessel of love. Kasi ang kailangan ngayon ng tao, appreciation eh. Amen? Kasi ang mga tao, laging gusto may patunayan eh. Amen? Hello? Sa totoo naman, talagang Diyos lang ang kailangan ng tao. Pagka nagkaroon ng relasyon ang mga tao kay Kristo, tatahimik siya, papayapa siya. At kahit ordinary kang tao, kahit ordinary tayong tao, ay makukontento tayo. At magkakaroon tayo ng pusong mapagpasalamat, magkakaroon tayo ng pusong nag-a-appreciate na ang Diyos pala ay oportunidad pala yung makapaglingkod sa Kanya. Amen? At alam naman natin yung 1 Corinthians 13, di ba? Sabi doon, ang tatlo'y nananatili, pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito'y pag-ibig. Kaya vessel tayo niyan. Amen? Dala-dala natin yan hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Jesus. Alam niyo po, ito'y na-share ko na rito eh. Yung sobrang yung kumpleto pagka yung katawan natin ay kumpleto, di ba? Grabe, oportunidad yun eh. Blessing. Yung tayo po ay nakakalakad, tayo po ay nakakakita, tayo po ay nakakarinig, tayo po ay nakakahinga, tayo ay nakakalasa. Yan ay blessing. Di ba? Pag-pray po natin, di ba, si Ate Baby, pero alam ko, ligtas naman ang kaluluwa ni Ate Baby, di ba, pinutulan siya ng paa. Kuya Ning, pasensya na, hindi pa ako nakakadalaw kasi sobrang busy yung linggong ito. So, di ba, inopera siya, pinutol yung paa niya. Amen? Si Ate Baby, pag-pray po natin, asawa ni Kuya Ning. Siyempre, may diabetes po siya eh, kaya dumating sa punto. Pero, tingnan mo nga yung paa mo. Di ba? Tingnan mo lang ang paa mo, magpapasalamat ka sa Diyos. Amen? Hello? Kaya, minsan, dami nating hinahanap eh. Minsan, sinisisi pa natin ng Diyos. Yung katawan mo, tingnan mo lang na ikaw ay nakakahinga. Wala ka sa ospital, wala ka sa kulungan. Magpapasalamat ka na sa Diyos. Minsan, kailangan yung mga maliliit na bagay ma-appreciate natin. Yung maganda pa yung ngipin mo, hindi pa pustiso, magpasalamat ka sa Lord. Sabi mo sa katabi, magpasalamat ka sa Lord. Alam niyo po, ako po, ang ngipin ko sa itaas ay ilan na lang. Pustiso po itong ngipin ko. At ako po yung nagpapasalamat sa Diyos. Napakabuti niya. Alam niyo po, hindi ko alam, magte-10 years na pala yung dati kong pustiso. Hindi ko po alam na
magte-10 years sa pala. Siyempre. Pero minsan, nangusap sa akin ang Diyos na magpagawa ka na ng bago. Kasi nakita ko may lamat-lamat na. Dahil nga, inuna ko po yung iba, narinig ko na yung tinig ng Holy Spirit. Siguro, 2 linggo, 3 linggo nakakalipas. Na araw po ng Sabado noon, ay nagluto pa naman si ma'am ng baboy na may buto-buto. Pero Sabado po noon siguro mga 3 weeks na nakakalipas. Wala po nakakaalam nito dito si Mrs. lang, para na-share ko po ito sa mga tatay. Naramdaman ko nung ngumuya ako, parang hiwalay na yung ngipin ko. Nakita ko nga po talaga putol. Magpipreach pa naman po ako linggo. Tuusin nyo, Sabado, naputol. Linggo, magpipreach ako. Di ba, mahirap namang tumawag na magbimensahe kasi biglaan. Nag-pray po ako. Sabi ni ma'am, bumili ka ng super glue. Bumili po ako. Kaya Ate Bel, punta ako doon. Wala po nakakaalam. Ang problema, wala na talagang pagdikitan, kakaparaso na. Tuusin niyo po 10 years. Hindi ko naman alam na pag gano'n palang kahaba na, talagang akala ko pang lifetime Talaga palang nasisira din. Sinubukan ko. Talagang walang pagdikitan. Saturday noon, pray ako talagang, Lord, bukas po magpipreach ako. Huwag niyo po hayaan mapahiya ako. Doon na po ako nagsimulang manalangin. Walang natira kundi ang Diyos. Doon ko na-realize na ang buhay pala ganun kadali. Samantalang sa akin, ngipin lang. May cell group pa naman ako Sabado ng hapon. Nagpaalam na po ako kasi nire-reserve ko po sa araw na linggo. Ang ginawa ko po, dinikit ko ng super glue. Nilagyan ko lang yung mga ibabaw, yung mga gilid. Lord, hayaan niyo po na makatapos po yung mensahe ko. Talagang walang natira kundi Diyos. Para ba ipinakita ng Diyos na nakatatayo ka lang dahil sa biyaya, grasya ng Diyos. Glory to God. Hindi naman po pwedeng pumunta ako sa dentista. Kasi linggo yung dentista po namin sarado pag linggo. Sarado rin pagka Sabado kasi Sabadista siya. Amen. Si Noemi. Martes na tayo, ma'am, nakapunta na. Tuesday. Ayun. Nung malaman niya, talagang palitin na po ito. Magte-10 years na ho. Tinignan yung record. Magte-10 years na pala. Sabi ko, Doktora, pwede bang mabilis? Biniyaran ko na agad lahat Amen. Gusto ko magawa lahat kailangan talaga maghintay pa kasi may process. Glory to God. Yung kabutihan ng Diyos, nakapag-preach ako nung linggo, talagang mayak-yak nga ako noon Sabi ko, Lord, samahan mo ako. Kasi po, may nabalitaan ako na kasamahan namin sa Saudi. Nagpipreach po siya. Tumalsik po yung pustiso. Tumalsik po, tatakbo. Para bang yun ang lumalagay po sa isip ko. Kaya natatakot po ako. Totoo po, natatakot ako. Nanalangin ako. Pero alam niyo po, ang Diyos ay mabuti. Hindi ko alam kung hinawakan ng Diyos yung ngipin ko Tapos po, nakapag-preach pa po ako sa Saroque. Wala po nakakaalam sa Saroque. Ngayon, siguro, malalaman ni Pastora Daisy. Sabi ko kay Mrs. ko, kwento ko ito pagtapos na. Kaya, ano po ba ang pinapakita dito ng Diyos? Wala tayong may pagmamalaki. Na sa grasya lang at habag ng Diyos, kaya pag naalala ko yun, Lord, thank you po. Napakabuti mo. Sa ganung bagay, tuusin nyo yun. Hindi naman ako nasaksak, hindi naman ako nabugbog. Ngipin lang. Kailangan. Di ba? Minsan dadalhin tayo ng Diyos doon sa lugar na kailangan dumepende ka sa Kanya. Doon yung faith,
doon nag-ooperate. Sabihin niyo po sa inyong katabi, doon nag-ooperate yung faith. Sabi ko, Lord, man. Kaya, pagka-pagpilis ko, tinanggal ko na uli eh. Sabi ko, Lord, i-receive ako ito mamaya sa Roque. Eh, siyempre, super glue lang ngayon. Pero, ang Diyos, mabuti. At, nung makapagpunta ako kay Doktora, glory to God, ito po, bago na ito. Siguro, mga 8 years to, 9 years uli. Sabi ko, Lord, napakabuti mo kasi magkukuwam pa. Meron pang seminar, 3 days yun. Ay, naka-schedule din ako na magsasalita. Kaya, sabi ko nga kay Doktora Noemi, pwede po bang mabilis? Kaya nga biniharan ko na eh. Dumaan din sa proseso, nag-intay din ako. Pero si Lord, huwag tayong magmamadali. Sabi ko, kung anong kalooban mo. Bagaman gusto ko'y mabilis, pero sabi ko, ang kalooban, kung anong sasabihin ka ako ng doktora, yun ang susundin ko. Dahil alam ko, yun ang kalooban mo. So ngayon, glory to God to. Nakakangiti na ako ng diretso. Hindi na pa ako kinakabahan. Pero lahat ng ito ay dahil sa grasya at habag ng Diyos. Kaya pag tayo po ay maglilingkod, talaga namang ipoprovide niya lahat ng ating pangailangan. Kaya nga, yung ginagawa nating pagtatanim sa Diyos, may panahon po yan. Huwag tayong magmamadali. Marahil ngayon, nagtatanim ka. Marahil ngayon, umiiyak ka. Marahil ngayon, nagsasakripisyo ka. Marahil magulang ka na puyat, sakripisyo sa iyong mga anak. Season niya ng pagtatanim eh. Pagka ang anak mo gumraduate, nagkatrabaho yan ng maganda, payapa ka. Amen. Kaya palakpakan natin ang Diyos sa mga mabubuting kabataan sa lugar na ito. Ang mga yan ibabawi. Babawi ang mga yan. Amen? Talagang ang mga yan ay may mga pangarap para i-bless sa mga magulang natin. Amen? Kasi ang mga yan ay may takot sa Diyos. Kaya kayo mga magulang, kung ang panahon ngayon ay kayo nagtatanim, okay lang. Amen? Sabi rito sa Galatia 6:9, kahit huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti, pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Alam niyo po sa Biblia, sa aklat ng Esther, chapter 6, kilala naman niyo si Mordecai. Siya ay lingkod ng Diyos. Siya po ay nakagawa ng mabuti. May ginawa siyang mabuti, pero nalimutan niya na. Kasi po, siya po ay sa palasyo nagtatrabaho eh. At isang araw, yung hari, si Haring Asuero, ay hindi makatulog. Isang gabi, hindi siya makatulog. At dahil siya hindi makatulog, ipinabuklat niya yung kasaysayan ng kaharian, yung mga nakaraan. At nabasa doon na siya ay minagtangkang papatay sa hari na nandun din sa palasyo. Pero dahil kay Mordecai, hindi natuloy yung pagpatay na iyon, na-identify, nahadlangan. At ang nakatulong si Mordecai. Ngayon, lumipas ng mahabang panahon, wala na sa isip ni Mordecai yung kanyang ginawa. Pero hindi alam ni Mordecai, mag-aani pala siya. Nalimutan niya na yung ginawa niyang mabuti. Pero hindi niya alam, hindi pala nawala ng kabuluhan yon. At isang araw, hindi makatulog yung hari at nabuklat. Kaya, on the spot, ipinatawag si Mordecai at ipinurumot ng hari. Tagal niyang naghintay. Kung sa panahon natin ngayong presidente, naging gabinete siya. Miyembro ng gabinete. Nasa palasyo na siya. Amen? Ano po ipinapakita dito? Yung lahat ng ating ginagawang pagpapagod, huwag kang sasawa. Sabi mo sa katabi, huwag kang sasawa. Aanihin mo yan. Amen? Glory to God. Naikwento ko po kahapon sa cell group po namin ng mga kabataan sa music team. Nung araw po, ako po ay katuwang ng pastor sa amin sa Batangas. Uso pa noon ng crusade 1990s . Sa sinihan pa kami nagagawain.
Nagpapasampu talaga ako ng mga speaker. Kasi crusade evangelism Hindi po ako marunong umawit, hindi ako marunong tumugtog. Madaling araw pa, pasang-pasang ko yun. Mahabang panahon yun. Dahil ang kagalakan po natin yung presence ni Lord. Hanap-hanap palagi natin ang presence ni Lord. Yung first love mo sa Panginoon. Yung pala, hindi ko alam. Dadalhin ako sa Saudi. Matitrain ako doon. Magpapastor ako doon. Tapos uuwi ako dito sa Pampanga. Yung pala, inihahanda tayo ng Diyos. Para bang kay Joseph na 13 taon siyang nag-intay. Maraming pagsubok. Pero tuloy-tuloy laan siya. Amen? Ginawa niya yung 3 I. Ingat, iwas, iwan. Kaya ngayon, natutulog sa kulungan. Bukas pala, sa palasyo na siya tutulog. Amen? So, ganun tayo, may process. At yung mga ginagawa natin, pagtitiis, paglilingkod, hindi po nawawala ng kabuluhan yan. Na isang araw pala, ipiniprepare tayo ni Lord. Sabi mo sa katabi, ipiniprepare tayo ni Lord. Kasi may inihahanda tayo ng Diyos. Kagaya ni Mordecai, nalimutan niya na. Kapag pala ang Diyos magbe-bless, hindi patutulugin yung tao. Hindi makatulog yung hari Kapag ang Diyos pala may kakausapin tao para i-bless ka, hindi makakanali. Amen? Hanggang hindi niya nagagawa. Amen? Hello? Sabi po rito sa 1 Corinthians 15 verse 58, kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Hindi po mawawala ng kabuluhan yung mga pagpapagal natin. Amen? Kaya magpakatatag, magpakasibag. Paborito po na Inang Lourdes po itong verse na ito. Amen? Kaya atin nyo po, sila ay mga senior na katabi ni Nanay Norma. Amen? Ang dami na po dito senior. Palakpakan po natin ng Diyos sa mga senior citizen. Dahil hindi po masasayang. Amen? Nakakalimutan mo na nga yung hinihiling mo Pero hindi nakakalimutan ng Diyos. Nakakalimutan na ni Mordecai. Hindi naman pala nakakalimutan ng hari na hindi nakakalimutan ng Diyos. Amen? So, how to serve people? Siyempre, mahalaga po na sa paglilingkod natin, intentional to Intentional. Una, intentional. Pag binasa niyo po yung Mateo 9:35-36, di ba, si Jesus to, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nilibot niya, intentional. Amen. Ang kanyang ikinakampanya ay paghahari ng Diyos. Amen? Nagtuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at karamdaman. Nang makita niya napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y nanlulupaypay at litong-lito para mga tupang walang pastol. Ibig sabihin, intentional. Naglibot siya Humayo siya, nagbisita siya. Kaya sabi mo sa iyong katabi, magbisita na tayo. Amen? Hello, maraming kaluluwa ang wala pang kaligtasan. Hello. Pangalawa, may compassion siya. Di ba sabi po dito sa verse 36, nahabag siya. Dahil ang mga tao, lito Lito at lupaypay, parang tupang walang pastol. Nahabag siya. Amen. Kaya laging prayer natin, Lord, yung heart ni Jesus, ipadaloy niyo sa akin yung may compassion tayo. May puso tayo nakakaunawa ng damdamin na isang ama. May puso tayo nakakaunawa ng damdamin na isang ina. May puso tayo nakakaunawa ng damdamin na isang dalaga, isang binata, isang bata. May puso tayo nakakaunawa ng ibang lahi. May puso tayo nakakaunawa ng mga nahuhulog sa pagkakasala. Si Jesus Christ, siya yun intentional, may compassion siya. Yung mga tao na ikinokondemn ng tao, pinuntahan niya. Di ba? Sina Sakeo, yung Samaritan woman, sina Magdalena. Yung bang sa tao, kasi sa tao, iba ang batas ng tao Amen?
Iba ang batas ng tao eh. Ang batas ng tao, kung kailangan patayin ka, papatayin ka eh. Amen. Pero sa Diyos, kaya nanaog po ang Panginoon Jesus, sabi po sa John 3:17, naparito siya hindi para hatulan ng tao, kundi para iligtas. Hindi para parusahan, kundi para iligtas. Di ba? So, ang paglilingkod natin sa Diyos, ganon. Intentional, may compassion. At syempre, tayo po ay accountable. May pananagutan tayo. Doon sa John 21 verse 15, sabi po doon, di ba kung mababasa niyo po yon, sabi po ni Jesus kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, pakanin mo ang aking tupa. 3 beses yon. Pedro, mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, alagaan mo aking tupa. Ibig sabihin, ang Panginoon Jesus po, concern sa kaluluwa. Kasi po, mahalaga ang kaluluwa. Hindi po kayang bayaran niya ng salapi. Yung value ng isang kaluluwa, ang katumbas po niyan ay kayamanan sa buong mundo. Diba sabi po doon sa Marcos 8:36, makamtan man ng tao ang kayamanan sa buong mundo, kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa, walang kabuluhan. Kahit pa ikaw na may-ari ng Pilipinas, buong mundo, kung wala kang relasyon kay Kristo, wala din yun. Amen? Kaya importante po yung kaligtasan ng kaluluwa. At tayo po, sabi ko kanina, hindi naman tayo pare-parehas eh. Bawat isa po ay mayroong kakayahan at katangian, pero hindi magkakapareho. Di ba yung talinhaga po doon sa Mateo 25:14-30, di ba may binigyan doon ang Panginoon ng 5,000 pilak? Meron namang 2,000 pilak, meron namang 1,000 salaping pilak. Pansinin ninyo na ang Diyos may kanya-kanyang sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob sa tao, hindi pare-parehas. Tingnan nyo po, yung lingwahe ng Diyos doon sa binigyan ng 5,000, 2,000, parehas lang. Basahin nyo po yan. Mateo 25, verse 14-30. Isa lang ang sinabi niya. Ang tingin ng Diyos, parehas lang. Kung halimbawa, GIL, pinagkatiwala ng Diyos kay Brother Eddie ay 1,000,000. Sa atin naman, 1,000 lang. Di ba? Sa kabuuan ng GLBCI. Ang tinitingnan ng Diyos ay puso ng tao. Kung tayo po'y tapat. Amen? Yung mga ipinagkatiwala sa ating, hindi lang naman sa spiritual yan, sa trabaho, sa lahat, sa negosyo, sa pag-aaral. Sabi po rito, isa lang, yung binigyan po ng 5,000, 2,000, isa lang ang sinabi ng Panginoon. Ito po yung sinabi niya eh. Sabi niya po dito sa Mateo 25, verse 23, sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Yung lingwahe ng pananalita ng Diyos, doon sa binigyan ng 5,000, 2,000, isa lang. Ito lang. Tapat. Sabihin niyo po sa inyong katabi, tapat. Amen? Kasi nga, hindi tayo pare-parehas eh. May kapasidad tayo eh. May kanya-kanya tayong kakayanan. At kung anong kaya lang natin, mahalaga, maging tapat tayo doon. Ang tinitingnan doon ng Diyos ay puso. Siyempre, yung binigyan ng 1,000, hindi na niya ginamit yung kanyang talento. Amen? Kaya kinuha pa sa kanya yun. Amen? Kaya, ang kinukan dito, huwag tayo mapapagod. Maglingkod tayo. Dahil yung mga ginagawa natin, aanihin natin yan pagdating ng takdang panahon. So, palakpakan po natin ang Panginoon. Number 2, ano ba yung dapat maging mindset ng mga servanthood, mga tagapaglingkod ng Diyos? Number 2, lagi nating isipin, we cannot please all man, but we can please God. Lagi nating isipin na hindi natin mapipilis ang lahat ng tao. Amen. Wala na tayong dapat patunayan pa. Mapapagod tayo. Hindi lahat ng tao matutuwa po sa atin. Kahit si Jesus Christ, hindi lahat na please niya ang tao. Basta gawin lang natin yung part natin. At ang ipinipilis natin hindi tao, Diyos.
Sabi po rito ni Paul, sa 2 Corinthians 5:9, kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo, o maging nasa piling na Niya. So, pinapakita rito na ang Diyos ang ating itataas, pararangalan. Sabihin mo sa iyong katabi, ang Diyos ang ating itataas. Alam niyo po, pagka man-pleaser tayo, pag sinabing, pag tao ay tinataas mo, magme-maintain tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, magme-maintain tayo. Kasi ang tao walang kasiyahan. Minsan nga ang tao hindi nakakalasa eh. Amen? Kaya minsan nakakaawa din mga kandidato eh. Amen? Hello? Amen? Pero wala tayong magagawa. Basta, pag ikaw ay may malalim na relasyon sa Diyos, dapat ang piniplis mo ay Diyos, hindi tao. Kasi pag tao ang ipinilis natin, magme-maintain tayo. Amen? Hello? Yan po yung naranasan natin sa paglilingkod eh. Di ba, minsan ay dala natin sa mga tao, itlog, bigas. Amen. Yan. Si Inang nakasama po namin yan. Saka si Inda noon, dala namin itlog, bigas, upo, kalabasa. Pero nagtataka ako, tuwing dadating ako doon sa gawain, nandiyan ba si Inang Lourdes, si Inda? Si Inang Lourdes na at si Inda ang hinahanap. Amen. At hinahanap nila yung mga gulay, upo. Kaya iba po yung mga nakakilala kay Lord na may pagsubok. Iba yung nakakilala na may problema, lumapit sa Diyos, pumunta sa church. Yung bang hinahanap nila talaga ang Diyos. Minsan nagkaroon sila ng karamdaman, minsan ay may matindi silang problema, pumupunta sila sa church, lumalapit sila sa Diyos. Kaysa pumupunta sa church kasi may gustong makuha. Amen? Hello? Papaano kung wala ka ng dala? Amen? Hindi na sila matutuwa. Hello? Palakpakan natin ang Panginoon. Ho. Minsan naman, ginagamit din ng Diyos ng paraan yun. Ho. Hindi naman lahat. Merong pumunta sa church, mali ang motibo, pero bandang huli natatama din. Amen? Di ba minsan ay ginagamit din ng Diyos yun ng paraan. Pero maganda na matama. Pero pagka minsan, nanatili na iyon, ang faith nila hindi na sa Diyos, sa tao na. So, yung ginagawa naman natin, hindi naman masamang tumulong eh. Hindi masama po yun, yung ginagawa nating pagtulong. Paraan din yun para mailapit natin sa Diyos. Ang masama lang doon, pagka hindi sila naturuan na kay Jesus lumapit. Kasi pag nawala tayo, mawawala din sila. Amen? Hello? Kaya nga, pagka ang ipiniplis natin ay tao, magme-maintain tayo. Pero pagka ang ipiniplis natin ay Diyos, amen? Pag tayo po ay God-pleaser, di ba, una-una, payapa tayo. Kasi nagagawa natin yung kalooban ng Diyos. Pangalawa, pag na-please natin ang Diyos, automatic, mabibless ang tao. Amen? Ay kahit hindi mo kausapin yan, may dala-dala yan na grasya, habag, na-encounter niya ang Diyos. Mga yan, magkukusa yan. Amen? Kasi ini-anoint sila ng Diyos. Amen? Diba? Kaya nga po pagka yung anointing nandoon sa church, diba, binibigay po ng mga tao yung para sa Diyos. Pero pagka po wala yung anointing, binibili nila ng mga rep, mga kung ano-ano. Amen? Kaya mahalaga po yung anointing. Kasi yung anointing ito po ay hipo ng Diyos. Ito po ay kapangyarihan ng banal na Espiritu. At ang hinahayaan natin ng Holy Spirit ang kumilos sa puso ng mga tao para sila ay pagpalain. Amen? Kaya, pag na-please ang Diyos, automatic mabe-bless ang tao. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po sa Biblia, kilala naman niyo si Haring Saul. Magandang umpisa niya.
maganda ang umpisa ng kanyang paglilingkod. Ang problema, naging man-pleaser siya. Amen? Ang sinunod niya na ay tao. Hindi na Diyos. Amen? Kaya, actually, yung buhay ni Haring Saul na pinalitan ni Haring David, aral din yun sa mga mananampalataya. Kasi maganda yung simula niya eh. Kaya lang, dumating sa punto na ang sinunod niya na tao. Naging man-pleaser na siya. Sabi po rito sa 1 Samuel chapter 15, verse 24, sinabi ni Saul kay Samuel, tingnan niyo po, sinabi ni Saul kay Samuel, nagkasala ako, sinuway ko nga ang utos ni Yahweh at ang bilin mo sa akin. Nagawa ito sapagkat natakot ako sa aking mga tauhan. Kaya't pinagbigyan ko ang kanilang kagustuhan. Naging man-pleaser na, parang sinusunod niya na tao. Para bang ganito, ay baka kumpare ko yun, baka masaktan eh. Kaya hindi ko nasasabihin yung dapat kong sabihin sa kanya. Kaibigan ko siya eh. Hindi ko nasasabihin yung dapat kong sabihin sa kanya na ipinapasabi ng Diyos. Kasi baka masaktan. Amen? Matali ko itong kaibigan. Hindi ko dapat sabihin dito yung kalooban ng Diyos kasi masasaktan siya eh. Ayaw din pala ng Diyos ng ganon. Kasi yung po man-pleaser. Pero pagka ikaw ay Diyos, sabihin mo lang. Hindi naman ikaw magtatrabaho. I-release mo lang yung pinapasabi ng Diyos. Bahala na ang Diyos magtrabaho sa puso ng tao. Nandun na yung anointing. Hindi naman tayo, di ba, tayo po ay taga-hear and obey lang. Amen? Kung ano narinig natin sa Diyos, sasabihin natin sa tao, bahala ang Diyos magtrabaho sa puso ng tao. Basta tayo nagpe-pray lang. Amen? So, malaya ka, payapa ka. Amen? May natututunan po ba kayo? Ano po yung number 2? We cannot please all man, but we can please God. Sabi po rito sa 1 Thessalonians 2:4, sapagkat minarapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangangaral kami sa inyo, hindi upang bigyang kasiyahan ang tao, kundi ang Diyos na nakakasiyasat ng ating puso. So, ang purpose natin, hindi i-please ang tao, kundi ang Diyos. Maliwanag po. Sa 1 Corinthians 10:31, kaya nga, kung kayo kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Puro sa Diyos. Amen. Napakarami naman verse niyan, Brother Louis, sinasabi mo. Ito ang pinapasabi ng Diyos eh. Amen. Hanggat hindi ito nagmamanifest sa atin. Kasi ang tao makakalimutin. Amen. Dahil marami tayong tinig na narinig sa mundong ito, sa social media. Minsan yung salita ng Diyos tinutukan ng ibon. Minsan nahasiklaan sa tabing daan, tinukan ng ibon. Amen? Minsan nahasik naman doon sa batuhan. Walang gaanong ugat. Tumingkad ng init ang araw. Wala nga ugat eh. Kaya natuyo. Minsan nahasik naman doon sa dawagan, madamo. Hindi makalaki, hindi makalago kasi napuluputan ng mga bagin, dawag. Naging abala sa mundong ito. Nawalan na ng puwang sa kanyang puso ang salita ng Diyos. Pero tayong lahat na nakikinig, natanim sa matabang lupa. Nagbubunga ito ng 100, 60, 30. Hello? Kasi nagdumago ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. At napaparangalan po ang Diyos. Amen? Glory to God. Palakpak po sa Panginoon. Panghuli na. Ayan. Sabi po rito, ministry is not the work of man. So ito ministry. Ito hindi po gawain ng tao. Gawain po ito ng banal na espiritu. Ministry is not the work of man. Ministry is the work of the Holy Spirit. Kung wala po rito banal na espiritu, mapapagod tayo. Baka hindi na kayo bumalik dito. Kasi po, lahat ng salaman hindi nagtatagal. Ang lahat ng sa espiritu nagtatagal. Amen? Tandaan niyo po yan. Ano man mga grupo, samahan na hindi sa Diyos, hindi nagtatagal. Kita niyo yung mga gang nabubuwag. Kasi hindi naman sa Diyos eh.
Amen? Kahit pa may mga squad dyan, mga private army, mabubuwag yan. Pagdating ng takdang panahon. Kasi hindi naman kalooban ng Diyos yan. Ang kalooban ng Diyos ay, at ngayon ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At kahit pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa iyo. Ano man talian mo rito sa lupa, tatalian sa langit. Ano man kalagan mo rito sa lupa, kakalaga sa langit. Ito po'y body of Christ. Kasi ang ministry ay gawain ng Holy Spirit. Hindi ito atin. Ako po, darating yung panahon. Iedad ako, 56 na po ako. Ipapasa ko din ang ministry sa susunod na henerasyon. Dadaan lang ako. Pero sa henerasyon ko, henerasyon natin, sa panahon natin, magiging vessel of faith tayo. Magiging vessel of hope tayo. Magiging vessel of love tayo. Magiging vessel of peace tayo sa panahon natin. Pero, hindi habang panahon, nandito tayo. Kasi ito, ministry, sa Diyos po ito. Amen? Iiwan din natin to. May magpapatuloy nito. Sabi sa Zacarias 4:6, sinabi sa akin ng anghel, ang ipinapasabi ni Yahweh para kay Zerubbabel, pinapasabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ang tagumpay ay hindi makakamit sa pamamagitan ng lakas ng hukbo o sariling kapangyarihan, kundi sa pamamagitan lamang ng aking Espiritu. So, ang Holy Spirit lang po. Hindi dahil sa magaling tayo, marami tayo, o hukbo tayo. Ang tagumpay sa Diyos nangyayari. Kaya pagka gusto ng langit, kahit hindi mo ipilit. Amen? Hello, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi po rito, works of the Holy Spirit in our life. Ano ba ang trabaho ng Holy Spirit? Siyempre, number 1, convict us. Nangangaral po ako, ang Holy Spirit ang kumukumbikta sa inyo. Amen? Sabi po rito sa Hebreo 3:7-8, kaya tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, kapag narinig niyo ngayon ang tinig ng Diyos, ang inyong puso'y huwag patigasin, tulad noong unang maghimagsik ang inyong mga ninuno, doon sa ilang nang subukin nila kayo. Kaya nga, mahalaga po yung conviction ng Holy Spirit. Sabi po ni Haring David, sa awit 139 verse 7, awit 139 verse 7, saan ako pupunta, O Diyos? Sa banal mong Espiritu, hindi ako makaiwas. Amen? Kasi ang Holy Spirit nagkukumbikta. Amen? No, isang araw po ay napadaan na naman po ako dyan sa Kalasag. Di ba hindi pa tapos po yung ginagawa dyan. Medyo pagod po ako nung gabi. Lagi dyan kasi, treat sa akin yun eh. Para bang lagi may nagpupurubok dyan eh, lalo na gabi. Laging aarangkada kami, papasok. Nasubo na po ako, nakapasok na ako. Di pinailaw ako. Diyos ko po, nung mailaw ako, kumpare ko pala. Amen. Hello. Siyempre, subo na eh. Di, Lord, sabi ko, patawarin niyo ako. Talagang ganun minsan eh. Magandalaan naman sa atin, hindi tayo nagpapatuloy. Sa daan kasi, laging ang libit po dyan ng init ng ulo eh. Amen. Kaya po, si David, sabi niya, saan ako pupunta? Sa banal mong Espiritu, hindi ako makaiwas. Si David, pag kinumbikta ng banal na Espiritu, nagsisisi siya. Hindi naman perfect si David eh. Marami siyang sablay pagkakamali. Pero pag kinumbikta siya ng banal na Espiritu, marunong siya humingi ng tawad. Dapat ang Kristiyano ganon. May conviction ng Holy Spirit. We are not perfect, but we try our best. Tandaan niyo po yan. Nasa mundo pa tayo. Kaya mahalaga yung conviction ng Holy Spirit. Pangalawa po, ay teach us. Sabi po rito sa John 14:26, ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Although nagbabasa tayo ng Bible, siyempre, walang ipapaalala po ang banal na Espiritu kung hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Pero ang Holy Spirit, nandun yung conviction. Inililid tayo. Di parang konsensya yan eh.
Alam niyo, yung Holy Spirit parang konsensya yan eh. Di ba? Parang, bigyan mo yon yung nagtatraffic, pumarada ka, bigyan mo ng 10 peso, 20 pesos. Buti nga, hindi ikaw ganun eh. Amen. Kaya lagi po ako naghahanda ng bariya eh. Amen. Huwag na natin isipin na, malakas naman yan. Laki ng katawan eh. Mas maigi na yung nanghihingi kaysa nagnanakaw. Amen. Eh ano naman yung 10 peso, 20 pesos? Itatraffic ka pa. Amen? Alam niyo po kung bakit. Eh pag alis mo din naman, nakukumbigta ka. Hindi mo binigyan, kumbiktang, ba't ko ba hindi nabigyan yung 10 peso lang, kumbikta ka pa. Eh, kung binigyan mo na, malaya ka. Kasi sabi sa 2 Corinthians 3:17, kung saan naroon ang banal na Espiritu, nandun ang kalayaan. Amen? Vessel of freedom po tayo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Empowered us, di ba? Empower us. At ito naman ay hindi bago eh. Sabi po rito sa Acts 1:8, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Masarap mabuhay. Masarap nasa mundo tayong ito. Empower tayo. Empowered life. Hindi tayo, hindi yung lakas natin. Hindi yung tayo ay may M16, hindi yung meron tayong M14, may automatic carbine tayo, may 45. Hindi yung lakas ng pangmundo. Ang lakas natin ay yung kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kahit ordinary tayong tao, pero may panloob tayong kalakasan. Payapa tayo. Amen? May wisdom na galing sa Diyos. Amen? So, nandoon po yung po'y kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya, huwag mo sabihin ordinary kang tao. Gagamitin tayo ng Diyos. Si Pedro, ordinary tao. Mangingisda nga lang eh. Ilan naman sa Biblia yung kilala, si Lucas, doktor. Pero may mga ordinary tao. Sina Santiago. Amen? Sina Juan. Ginamit sila ng Diyos. Kaya tayong lahat gagamitin. Sabihin mo sa katabi, lahat tayo gagamitin. Kailangan lang empowered tayo. Kailangan lang ang Holy Spirit ang nag-empower sa atin. Empowered life tayo habang tayo nasa mundong ito. Not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Ano po? 3 po ating napag-aralan. Ngayon pong nakalagay po yan dyan. What are the servanthood mindset? Number 1, serving God is opportunity. Appreciate it. Number 2, we cannot please all man, but we can please God. Number 3, ministry is not the work of man. Ministry is the work of the Holy Spirit. Tayo po ay tumayo, at tayo po ay umawit sa Diyos, tayo po ay sumamba. At ngayon pong umaga, tayo po ay pinagpapahinga ng Diyos sa Kanyang presensya. Lumagay po tayo sa diwa ng panalangin. Ama, nagpapasalamat po kami. Lahat kaming naririto, mga ama ng tahanan, ina ng tahanan, kadadalagahan, kabinataan, hanggang sa maliliit na bata. Sa amin po mga followers, viewers sa mga nasa tahanan, mga OFW sa ibang bansa, lahat na nakakonect sa website na ito. Lord, mahal niyo po ang bawat isa. Gusto niyo po kaming palaksin. Lord, salamat po. Gusto niyo kaming i-revive, i-restore. Lord, lalo na po pag-araw ng Sunday, huraba, sakakanda, sikaraba. Lord, we need the anointing of the Holy Spirit. Huraba, sakaraba, salamat, wala ng condemnation sa bawat isa. Sapat ang dugo ni Jesus para kami ay tubusin. Lahat, narito man sila sa Pilipinas, nasa ibang bansa, it is finished. Sikaraba, karaba, sikaraba. Lord, tinapos na ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Nanalo na siya sa krus ng Kalbaryo. Lord, kaya anumang mga nakaraan ng buhay namin, hinugasan na ito ng dugo ni Jesus. Lumalapit po kami sa inyo na nagpapakumbaba. Nais naming mabuhay na sa patnubay po ng Banal na Espiritu para mapaglingkuran namin kayo. Oraba, sakakanda, sikeraba. Isa pong oportunidad
na magamit nyo kami ayon sa aming mga kaloob. Pura basa kakanda. Lord, salamat po sa church na ito. Yung mga nasa tahanan, nasa ibang bansa. Salamat sa spiritual gifts, apostol, prophet, evangelist, pastor, teacher. Nagpo-flow ito sa buhay po ng bawat isa. Handaraba, sikaraba. Lord, salamat sa word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, gift of faith, gift of healing, gift of miracles, gift of prophecy, gift of tongues, gift of interpretation. Lord, release freedom, release anointing ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Sambahin natin ang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, may kasagutan sa ating panalangin. Sa pangalan ni Jesus, may kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, may kagalingan. May iniinda ka mang karamdaman, gumagaling yan ngayong umaga. Ang katawan mo, templo ng Diyos. Hinihipo yan ni Jesus ngayong umaga. Nasa tahanan ka man, nasa ibang bansa ka man, pinapalakas ka ng Diyos. Gusto ng Diyos, empowered life. Ura ba, sakakanda. Kurobo, sumuraba. Lord, thank you po sa anointing ngayong umaga. Release peace. Lord, padaluin niyo ang kapayapaan sa puso ng bawat isa. Yung mga nagugulumanan, bigyan niyo sila ng clear mindset. May clarity. O Diyos, sa kanilang kaisipan. Pura ba, sakakanda, sikaraba, karabaraba. Pura ba, Lord, miniminister niyo po sila. Lord, salamat po. Yung hope, yung pag-asa, release. Release hope sa buhay ng bawat isa. Kaganda ang buhay nila. Kaganda ang buhay ng pamilya nila. Magtatagumpay sila sa trabaho nila. Magtatagumpay sila sa kanilang pag-aaral. Pura basta magtatagumpay ang bawat isa sa kanya-kanyang ministry. Because the power, the anointing of the Holy Spirit. Yes, oh God. Anointing of overcomer. Dahil si Jesus ang aming Panginoon. Si Jesus ang aming pinaparangalan. Hindi tao. Si Jesus ang aming itinataas sa aming pamilya, sa aming bansa, sa aming bayan, sa aming barangay, sa aming lalawigan. We declare that Jesus is Lord over the world. Si Jesus ang Panginoon ng OFW. Si Jesus ang Panginoon ng Luzon, Visayas, Mindanao. Pura ba, sakakanda, yaraba, haraba, sikaraba. Nire-restore ng Diyos ang relasyon mo sa Kanya. Inire-revive ng Diyos yung panalangin sa puso mo. Pura ba, sakakanda, ya. Anointing of undistracted prayer ay nararanasan mo ngayong umaga. Yung dating hindi mo na ipapanalangin, ngayong umaga, may papanalangin mo sila. May ilalagay ang Diyos sa puso mo na dapat mong ipanalangin. Yung idinideklara mo ngayon, yung ipinapahayag mo ngayon, litrato yan ang magandang kinabukasan ng iyong angkan. Yung dinideklara mo ngayon, larawan niya ng magandang kinabukasan ng inyong trabaho, ng iyong kumpanya, nasa ibang bansa ka man. Dahil sa iyo, pagpapalain ang mga kumpanya. Kagaya ni Mordecao, nalimutan niya na ang kanyang ginawa, nalimutan niya na ang kanyang itinanim, pero hindi nalilimutan ng Diyos yan. May season of promotion, may season of harvest. Handarabas sikaraba. Marahil ngayon, nagtatanim ka, huwag kang mapapagod. Huwag kang magpapagod sa paggawa ng mabuti. Pagtiis ka lang dyan. Hindi nawawala ng kabuluhan yan. Mamamangha ka. Masusurpresa ka. Kagaya ni Mordecao. Mahalaga ang binibigkas mo ngayong umaga. Mahalaga ang idinideklara mo ngayong umaga. Lalo na kung sa iyong mga anak yan. Lalo na kung sa iyong mga magulang yan. Lalo na yan kung sa mga kasambahayan mo. Mahalaga yung sinasabi mo ngayon. Narinig yan ng Diyos. Nakikinig ang Diyos sa atin. Nahihipo ang langit sa panalangin mo ngayong umaga. Pura barabas. Your name is power.
Sa pangalan ni Jesus, may kasagutan. Sa pangalan ni Jesus, may kalakasan. Sa pangalan ni Jesus, may kalayaan. Sa pangalan ni Jesus, may tagumpay. Every stronghold, shine through the shadows, burn like May inililigtas yung prayer mo. May inaayos ang panalangin mo ngayong umaga. your name is May binubuo ang panalangin mo ngayong umaga. your name is healing. May pinapagaling ang panalangin mo ngayong umaga. Habang nakataas ang tungkod ni Moises, nakatatawid ang bansang Israel. Habang nakataas ang tungkod ni Moises, nananalo si Joshua. Raba, alang-alang sa iyo, ibe-bless ang angkan mo. Alang-alang sa iyo, ibe-bless yung mga kasama mo sa trabaho. Alang-alang sa iyo, ibe-bless yung mga kasama mo, mga ka-classmate mo. Alang-alang sa iyo, ibe-bless ang mga nasa kumpanya mo, OFW ka man, saan ka man, tinitingnan ka ng Diyos. Handaraba, sikaraba, karaba. Yoraba, sikaraba, karaba. Handaraba, sikaraba. Lord, thank you for the gift of faith. Thank you for the momentum of moving forward. Salamat. Salamat sa inyo pong banal na Espiritu na nag-guide sa amin sa panalangin. Marahil ngayon ka lang nakapakinig ng ganito pangaral na salita ng Diyos. Marahil nasa tahanan ka, nasa ibang bansa ka, narito ka, ama ka man, ina ka man, dalaga ka man, binata ka man, sino ka man. Mahal tayo ni Jesus. Ang sabi niya sa Mateo 11:28, lumapit tayo, lahat tayong napapagal na bibigyan tayong lubha, bibigyan tayo ng kapahingahan. Nag-iintay ang Diyos sa atin. Sabihin niyo po, sumunod po kayo sa aking panalangin. Sabihin niyo po, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. salamat po sa inyong pagmamahal. Inilaban mo ako sa krus ng Kalbaryo. Inilaban mo ako sa krus ng Kalbaryo. Namatay ka at muling nabuhay. Namatay ka at muling nabuhay. Upang matubos ako sa Upang kasalanan. matubos ako sa kasalanan. Inaamin ko po, Inaamin ko po. nagkamali ako. Nagkamali ako. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso Maghari ka sa aking puso. bilang Panginoon Bilang Panginoon. at tagapagligtas. At tagapagligtas. Hari na aking buhay. Hari ng aking buhay. Salamat po Salamat po sa pangalan mo. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ako na lang po mananalangin, Lord, yung mga tumanggap, narito man sila sa Pilipinas, narito man sila sa lugar na ito, nasa ibang bansa man sila. Salamat po ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Sila po'y naging anak mo at magtatagumpay sila. 10 ng kanilang pamilya, i-bless nyo sila. Makatagpo sila ng malalapit na gawain sa kanilang mga tirahan sa ibang bansa man dito sa Pilipinas na ipinapangaral ay si Jesus lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay patungo sa Ama at walang pangalang ibinigay sa silong ng langit at sukat ikaligtas ng tao kundi ang pangalang Jesus lamang. I-bless nyo sila, i-bless nyo ang kanilang kabuhayan, kapayapaan po ang maghari sa kanilang puso. Ama, salamat po ngayong umaga sa lahat na nakakonect sa website na ito, naririto, balot ng dugo ni Jesus, every family, lahat ang buong angka namin, nasa Pilipinas man sila, nasa ibang bansa. Lord, dinideklara namin walang aksidente, walang sakuna. Lahat ng natural evil calamities, araw-araw, ito'y aming itinataboy sa pangalan ng Jesus. Walang distraction. Ang kanilang mga kabuhayan, balot ng dugo ng Jesus, mga tahanan, mga sasakyan nila, single, tricycle, four wheels, aeroplano, barko, walang aksidente, sinasaway namin ito sa pangalan ng Jesus. In Jesus' name. Even ang katawan ng bawat siya'y templo nyo. Lord, sinasaway din namin yung mga high blood, heart attack, cardiac arrest, stroke, yung mga hindi inaasahan sakit. Lord, sinasaway namin ito sa aming mga angkan at pamilya. Sa lahat na nakakonect dito sa pangalan ng Jesus. Even spirit of death, be depart, be disconnected sa aming mga angkan. At Lord, release long life, mahabang buhay. O Diyos, ay dumali sa bawat isa. Lord, release promotion. Ma-enjoy po ng bawat pamilya ang buhay namin dito sa mundong ito. Bless nyo ang kanilang mga anak at apo. Lahat lagi namin idinideklara, mga anak nito at apo, akit, lahat sila na entablado. Gagandang buhay, magkakatrabaho ng maganda. At sila po'y magiging blessing sa pamilya ng bawat isa. Marahil ang mga magulang nagtatanim ngayon, pero gagamitin ang kanilang mga anak at apo para i-bless sila. In Jesus' name. Ang kabuhayan ng bawat isa, lagi nyo pong i-bless. Automatic po ito. Kapag sinusunod namin na inyong kalooban, may provision.
ang kanilang mga negosyo, mga saka, mga halamanan, trabaho sa gobyerno, private sector, mga OFW, i-bless. Anointing of Abraham, paganda ng paganda, palago ng palago, paunlad ng paunlad, i-bless niyo po sila. Even po, Mambanal, yung mga pupunta na ibang bansa, pagpalain niyo po sila. Si Ate Irene, sa pagpunta po niya sa New Zealand, pagpapalain niyo siya. At kung kalooban niyo, sumunod doon si Ate Pai, magagana po ito. Lahat ng mga mahal namin sa buhay na sa ibang bansa, i-bless niyo. Yung mga pupunta pa at naroon na, bless niyo sila. Maraming salamat po. At thank you po. Payapa po kami. At yung darating na eleksyon, kayo po ang final approval. Kayo po ang final decision. Kung sino ang nais niyo pong ilagay sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa bansang Pilipinas, mangyari po ang inyong purpose at layunin. Payapa kami. Sapagkat alam namin, kayo ang naglalagay, kayo nag-aalis. Kayo po ang may-ari ng Pilipinas. We declare that Jesus is Lord over the Philippines. Salamat sa kapayapaan sa aming puso. I-bless din niyo po ang buong body of Christ. Hindi lang kami. Ang kabuuan ng GLBCI, ang OPAPJ, ang lahat ng mga churches sa Pampanga, ang sa Bulacan, Tarlac, Batangas, Laguna, sa bansang Pilipinas, sa iba't ibang bansa. Ang buong body of Christ, i-bless niyo. Dalawin niyo po ngayong umaga ang bawat gawain. I-bless ang mga lingkod mo. Ang buong body of Christ, pagpalain nyo. Salamat sa anointing ng Holy Spirit. Salamat sa gift of the Holy Spirit. Salamat sa revelation, instruction sa buhay ng bawat isa. Kayo po ang nagpasimula ng mabuting bagay sa aming buhay. Kayo po ang tatapos ito hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus. Salamat, matatapos po yung Abril. Papasok po yung Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktobre, Nobyembre, Disyembre. Bless kami. Magbago-bago man ang gobyerno, kagaya po ni Daniel, mananatili kaming nananalangin. Sa panahon ni Haring Nabucodonosor, sa panahon ni Haring Dario, sa panahon ni Haring Belshazzar, nananatiling nananalangin lamang si Daniel. The anointing of undefeated intercessor, the anointing of undistracted prayer, mananatili sa aming mga buhay. Lord, i-anoint nyo kami palagi, i-empower nyo kami. Lagi nyo po kaming i-consecrate at lagi po kayong maparangalan sa aming buhay. Maglilingkod kami sa inyo. Tutulungan kami ng Banal na Espiritu. In Jesus' name we pray. Amen and amen.